Tulong. Hindi ako makahinga. Pahingi ng hangin, pakiusap kaunti pa. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makitang lumaki ang bunso ko't panganay si tatay. Paano ang buhay kung mawawala si tatay? Malaking halaga kapalit ng kaligtasan, Nay. Wala tayo niyan. Naririnig mo ba? Ang muling pagtangis ng bayan sa dusa. Hatid ng kalabang hindi armado ngunit asintado kung tumira, pandemya. Wari muli mong ikinulong ang bayan ko sa hawla. Libong buhay ang kinuha. Walang pinipiling baga kung maminsala. Bakit? Bakit sa Pinas mo piniling magasik? Hindi mo babatid na may mas matinding sakit na noon pa man nakakapit sa isipan ng ilan sa mga nakaupong sakim at ganid? Kung nakakakita ka lamang, masdan mo. Masdan mo ang porwisyong idinulot mo hindi lang sa bayan ko maging sa ibang panig ng mundo. Ang bawat sakripisyo ng mga prontang empleyado, ang mga daing na hindi naririnig ng mga abusado, wala silang magawa. Tawag ng sinumpaang tungkulin sa kapwa. Ang mga kumakalam na tiyan, patuloy na pinagkakasyang ayudang galing rin naman sa buwis ng mamamayan. Wari tayo'y nalilimos ng pag-asa sa mga taong tila mga binging nilalang doon sa magarang upuan. Sobra naman. O teka, baka lumihis ako bigla. Lumihis sa paksang epekto ng pandemya sa mga kabataan na pag-asa ng inang bayan, wala ng dating nakasanayan, maligayang pagdating sa bansang new normal. Kaunting distansya, baka mahawa. Mahawa sa sakit na hindi nakikita, ramdam nyo na kung paano ang ating normal na mga buhay ay binago ng pandemya. Ang masayang takbuhan ng mga bata sa kalsada, kasabay ng mga bibig na naguunahan sa mga kwento ng kani-kanilang istorya. Ang pagpasok sa eskwela, hihingi ng baon, hahalik sa ina, uuwi ng gabi kasabay ang makukulit mong mga kaklase. Araw-araw na kampayan, mga tambay na madalas mangutang sa tindahan ng pampainit sa tiyan, mga galang walang humpay, biyahe rito, biyahe roon. Ang ilan nga sa mga plano'y wari nilumot na ng panahon, ngunit sa kabilang banda, nang pagbabalik tanong natin sa nooy tunay na saya, nakakapangamba. Ang higit na mahihirap at vulnerableng mga bahagi ng lipunan ang madalas tamaan, nakakabahala. May pagtugon nga ang gobyerno sa pagpapatuloy ng edukasyon, ngunit iilan lang ang may kaya. Paano ang iba? Na sapat lamang ang kinikita sa pang-araw-araw nila, nakakalungkot. Palagay ko'y nasa loob tayo ng isang malaking bangungot. Walang hanggang diskriminasyon sa mga tinamaan. Wala silang magawa kundi tanggapin ang husga ng lipunan. Masakit sa pakiramdam na makitang kitli ng pandemya ang pangarap ng ilan o poong may kapal. Kayo na po ang bahala sa aming bayan. Ngunit salamat pa rin, pandemya, pagkat ipinakita mo sa amin ang tunay na kabulukan ng sistema. Tayo wari bagang nakalutang sa ilog na hindi alam ang agos kung saan papunta. Kabataan ni Rizal, wag nawa nating putulin ang kanyang mga pangarap at pangaral na sa kabila ng krisis na wari nagbabadyang putulin ang mga adikain natin sa bayan. Matuto pa rin tayong tumayo sa totoo nating ipinaglalaban. Tama ang general. Ang taong may damdamin ay hindi alipin ni numan. Suportahan, bayanihan, katulong ang ilang sektor ng kabataan, mga programang prioridad ang ating kaligtasan at kalusugan, doon na lang tayo. Kaysa mamanata sa mga trapong walang ibang hangad kundi ang pansarili nilang mga bisyo. Mismo, sa panahon ng pandemiko, ipakita sa kanila ang pagiging tapat natin sa iisang prinsipyo. Tayo lang rin ang matitira sa bandang dulo. Hindi man punto ang tirada ko sa paksa nyo, nais kong sabihin sa mga kabataang nanonood rito, hindi tayo wari bagang mga demakinang kontrolado. Ang lakas marahil natin ang papatay sa pandemiko. Pandemya lamang ito. Kabataang Pilipino tayo. Ang dakilang
ang pakikibakay nagsimula. Sa pawis na nagpupunla at gumagawa na ngayon nagpasya.